Magandang araw, ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotion ngayong December 28. Pinalo ba talaga ni Moses si Jesus, Jesus the Rock, na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po nga may galing sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Sabi po ay, they drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Medyo interesting ito kasi parang ang weird pakinggan sa unang basa, that rock was Christ. Kaya nga, ang tanong ng devotion natin ngayon is, pinalo ba talaga ni Moses si Jesus? Siyempre, hindi literal na pinalo. Hindi naman time travel to na, at hindi rin si Jesus yung bato na literal na pinalo ni Moses. Pero ang gusto ipaintindi ni Apostle Paul dito ay spiritual truth. Nung nasa wilderness ang Israel, uhaw na uhaw sila, walang tubig, walang mapagkunan ng buhay, at doon pinagawa ng Diyos kay Moses na paluin ng bato, at mula doon ay lumabas ang tubig na nagbigay buhay sa buong bayan. Sabi ni Paul, that rock was Christ. Ibig sabihin, kahit hindi pa physically dumarating si Jesus noon, He was already present, sustaining God's people. Siya ang source ng buhay, ng lakas, at ng provision noon at hanggang ngayon. Ang first teaching is, Jesus is the rock. Ang bato ay simbolo ng katatagan. Hindi madaling matibag, hindi basta-basta nasisira. Ganun si Jesus sa buhay natin. Sa gitna ng problema, pressure, doubts, temptations, He remains steady. Kahit nagbabago ang mundo, kahit nagbabago ang tao, si Jesus ay pareho pa rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang pangalawa, Jesus provides the river of life. Yung tubig na lumabas sa bato, hindi lang yun panggaluhaw. Yun ay simbolo ng buhay. Kung walang tubig sa desyerto, mamamatay ka. Same sa spiritual life natin. Kung nawalay tayo kay Jesus, unti-unti tayong matutuyot. Maraming tao ngayon ang parang okay sa labas, may blessings, may achievements, may church life, pero deep inside, dry. Bakit? Kasi hindi na sila umiinom mula kay Kristo. Pinapalitan nila ang living water ng temporary pleasures, idols, at kasalanan. Ang last, Jesus calls us to faithful obedience. Si Jesus ang rock, si Jesus ang source ng buhay, but He also calls us to obedience. Hindi sapat na alam mo lang kung sino siya. Ang tanong, sumusunod ka ba? Yung Israel noon, kahit nakita na nila ang miracles, kahit uminom na sila sa tubig mula sa bato, marami pa rin ang nagrereklamo at sumuway. At ganoon din tayo minsan. Alam natin ang katotohanan, pero pinipili pa rin natin ang mali. Kaya ang challenge ng devotion ngayong araw is simple pero mabigat. Uminom ka ba talaga kay Kristo? O baka once in a while lang? Baka kapag kailangan mo lang? O baka kapag convenient lang? Kung si Jesus ang rock ng buhay natin, then He deserves not just our faith, but our faithful obedience.